Hindi ko ibinigay ang OTP na hinihingi ng asawa ko habang nasa abroad ako. Pero pagkalipas lang ng 2 oras ay bigla na akong tinawagan ng bangko dahilan para, "Hello po, Ate Ann. Pakitago na lamang po ang tunay kong pangalan at tawagin niyo na lamang po akong Arvin. Hindi ko akalaing ang simpleng pagtanggi ko sa isang OTP ay magbubukas ng katotohanang matagal ko nang hindi alam. Akala ko noon, ginagawa ko lang ang tama para maprotektahan ang pera namin. Hindi ko alam na may mas malalim pa palang dahilan kung bakit gustong-gusto niya akong kumbinsihin. 4 na taon na akong nagtatrabaho sa abroad. Lahat ng ipon ko ay dumadaan sa sarili kong bank account. May ATM ang asawa ko para makapag-withdraw siya kapag kailangan, pero ako lang ang may access sa online banking. Kampante ako noon dahil buong tiwala ko siyang hinahawak sa mga pangangailangan namin. Isang gabi, bigla niya akong tinawagan. Medyo nagmamadali ang boses niya. Sinabi niyang may kailangan lang daw siyang bayaran at may darating na OTP sa cellphone ko. Ibigay ko lang daw agad dahil emergency. Hindi ko ibinigay ang code. Sinabi kong hihintayin ko muna ang tawag ng bangko o kaya ako mismo ang magbabayad online. Bigla siyang nagalit. Hindi ko iyon inaasahan dahil hindi naman siya ganoon dati. Hindi na ako mapakali matapos ang tawag namin. Paulit-ulit kong binasa ang text na may OTP at napansin kong malinaw ang babala na huwag itong ibigay kahit kanino. Doon ko naisip na baka hindi lang simpleng bayarin ang dahilan ng pagmamadali niya. Sinubukan ko ulit siyang tawagan pero hindi na niya ako sinagot. Habang lumilipas ang oras, lalo akong kinakabahan. Makalipas ang halos 2 oras, may tumawag nga mula sa bangko. Tinanong nila kung ako raw ba ang nagtatangkang magpalit ng registered mobile number at mag-request ng access sa online account ko. Doon ako tuluyang kinabahan. Ipinaliwanag ng bangko na may nagtangkang baguhin ang seguridad ng account ko, kaya agad nila akong tinawagan. Lalong bumigat ang pakiramdam ko dahil iilan lang ang nakaalam ng detalye ng account na yon. Pagkatapos ng tawag na iyon, marami na akong bagay na naalala. Pati ang mga dating dahilan niya kung bakit gusto niyang kunin ang OTP ko ay nagsimulang magkaroon ng ibang kahulugan. Sinubukan kong tawagan ang asawa ko, pero hindi na siya sumagot. Habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na baka hindi lang pera ang matagal na niyang itinatago sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin ang mas masakit, ang muntik kong mawala ang ipon ko o ang unti-unti kong pagkawala ng tiwala sa taong pinakamahal ko. Ate Ann, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, bibigyan niyo pa po ba ng pagkakataong magpaliwanag ang asawa ninyo? O sapat na po ba ang nangyari para unahin na lang ang pagprotekta sa sarili at sa pinaghirapan ninyo?